Isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga kaspero. Ngayon, mag-spear fishing ulit tayo. At yung spot natin ay dito lang sa isla. Dahil gumanda yung panahon, kaya nagdesisyon kami na mag-day spear fishing. At pagkatapos natin mag-warm up, at ito yung spot natin na pinuntahan. Medyo malabo talaga dahil sa ilang araw na malakas yung alon, kaya ganito yung tubig, medyo malabo. Ngunit pagdating sa baba, halos mga 1 meter yung medyo hindi labo. Kaya pagbaba ko, meron agad akong napansin dito ng mga malilit na isda. Ayun, merong sweet lip sa unahan, good size na sana yun, kaso hindi yung target natin dahil meron dito mga talakitok or island trevally. Kaso sa time na to, wala akong nakita. At yung napansin ko lang dito, yung sweet lips at saka yung isang samaral. Ayun mga kaspero, yung samaral, good size na sana yun. Kaso lang, paglingon ko dito sa may bato, merong nakalabas na ulo. Ayun, isang napakalaking igat pala. Kaya ito yung pinana ko. Nakalak pa yung spear gun natin, kaya ayun, nanlak ko at saka pinana. Kulang-kulang 4 na kilo na itong igat na ito mga kaspero. Kaya marami talagang bumibili nito dito sa amin dahil napakasarap gataan. At yung presyo nito, binibenta namin ng 180 per kilo. At yun nga, dahil hindi natin nadala agad, nagpahinga lang ako at ito, niretrieve na natin. Buti na lang, pagkahila ko, sumama agad sa atin. Ayan mga kaspero, hindi natin napuruhan, medyo napataas yung tama, pero good holding shot yan. Ayun ang tapang. Ang kagandahan dito sa igat na to mga kaspero, pag tinusok mo yung part ng buntot, yan yung sa may pusod banda, pag dyan mo yan tinusok, parang wala na silang power dahil nasa buntot yung lakas nila. Tsaka pwede mo na siyang hawakan sa ulo tapos tusukin na lang sa utak para mamatay. Ayan. Ayun. Pero ingat pa rin tayo mga kaspero dahil matalas yung mga ngipin nito at baka malapa pa tayo. Ayan, nakabuka pa yung bibig. At nung umabante ako sa unahan, nakita ko si Master X at saka si Master Danny. Meron pala silang napana na malaking diamond trevally. Bali si Master Danny yung unang nakapana at yung pinana niya sumabay yung isa, kaya tinawag niya si Master X para panain. Kaya yung ginawa ko na lang, tiningnan ko na lang kung secured ba talaga yung isda. Kaya eto, yung unang pinuntahan ko, yung malaki talaga, yung pinana ni Master Danny. Medyo lumaki yung sugat, kaya yung ginawa ko, tinusok ko lang kaysa pinana. Kasi pag pinana ko yan, magkakaksa pa ulit ako ng pana. Kaya yung ginawa ko, tinusok ko na lang para hindi na hassle sa ating pana. At ayan, malaki ito mga kaspero, umabot ito ng 9 kilos. At yung kay Master X, nasa 4 kilos mahigit. Ayos na. Huli agad silang dalawa. Siguro magpartner to. Kaya hindi talaga sila nag-iwanan. Kaya huli din silang dalawa. Batian ko. Nagapok lang ko ng tuwa ulo. Ikama ko pa ya. Oh. Pasak kita rahasa ko. Bansa. Laki. Taibig. Ayos. Dalam.
Another dive tayo. Pababa pa lang ako, nakita ko na itong grupo ng malalapad na samaral. Siguro yung bawat isa nito umaabot na 1 kilo. Yung iba mahigit 1 kilo mga kaspero, ngunit hindi ako pumana dahil nung napansin ko na merong batong malaki sa unahan, at ayun yung bato mga kaspero, mas marami pa pala sa likuran ko. Nandoon yung malalaking sweet lips, at ayun, meron na sanang malaking samaral. Pero dito tayo sa sweet lips dahil mas malaki ito mga kaspero. Umabot rin ito ng 2 kilong mahigit yung sweet lips. Ayan, kaya timingan lang natin. Ayan, palapit na. Ayun, sapol mga kaspero. Ang ganda ng pagkatama natin dito sa isda. Now. Laki sweet lips. At nagpatangay tayo sa agos dahil malakas talaga yung agos. At meron akong napansin dito na isang pabansang ihawin, yung surahan. Napakasarap na surahan at napakataba mga kaspero. Ngunit medyo distance yung surahan sa atin. Halos hindi makita gawa ng malabo yung tubig at medyo malayo sa atin, kaya hindi masyadong kita sa camera. Pero tinry ko pa rin na panain, baka abutan. At eto, boom, sapol mga kaspero. Tinamaan yung surahan kahit medyo malayo. Ayan, medyo nasa buntot yung pagkatama natin. Buti na lang hindi na kawala o kaya natanggal yung balat, dahil makunat yung balat nito, kaya hindi siya makakawala. Ayan o, buntot talaga yung tama mga kaspero. Malaki rin kasi ito, umabot ito ng 2.6 kilos. Ayan, napakataba. Nasurahan na to. At ito na yung hinahanap natin, yung pelagic. Ayun, napakaraming dugto tuna, or ayun, pugok kung tawagin dito yan sa amin mga kaspero. Hindi na tayo pumili dahil halos magka size lang naman silang lahat mga kaspero, kaya tumira na ako ng isa para meron na tayong secured na isang dugto tuna. Sana madagdagan pa ito mga kaspero. Papitot pa lang. Papitot. Ay, liit ng papitot. Nag-drop nga ako dito sa medyo malalim after natin na secured yung dugto tuna natin. At nakita ko pa yung mga kasamahan andun.
Bali 18 meters yung binabaan natin at buti na lang bumalik. Ang bilis nilang bumalik kaya eto kuha tayo ulit ng isa. Sapol, tagos mga kaspero. Goods na, nakadalawang dugtot na tayo. At ito na rin pala yung huling isda natin sa araw na ito. At maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta at panonood ng ating mga video.